Celebox. Si Eros Montreyos, kilala bilang isang matagumpay na businessman. Gwapo to at malakas ang dating, lalo na sa mga babae. Pero hindi ito gaya ng isang Prince Charming na sweet at masarap kakwentuhan. Dahil si Eros ay isang lalaking pinaglihiyata sa ampalaya. Lagi kasi itong seryoso at hindi palakibo. Pero kahit ganon, nawawala ang angas ni Eros, lalo na kapag kasama niya si Nisha Lopez, ang kanyang sekretary na walang ginawa kundi daldalin siya maghapon. May mabuo kayang pagmamahalan sa pagitan ng magkaibang personalidad? Biglang tumahimik ang buong hallway nang pumasok ang seryosong anyo ng CEO na si Eros Montreyos, ang pangalawang anak ng mag-asawang Ramon at Marga. Gwapo to at may malakas na sex appeal sa mga kababaihan. Pero kahit gwapo to, ay walang gustong sumubok na lumapit dito. Hindi kasi ito ang tipo ng Prince Charming na kababaliwan ng mga kababaihan, kundi kakatakutan. Hindi ito ngumingiti. Intact na ang pagiging poker face na parang walang pakiramdam, walang emosyon, basta tahimik lang to at hindi nakikihalubilo. Gaya ngayon, basta lang itong pumasok sa loob ng opisina at umupo sa kanyang upuan kung saan tambak ang mga folder na kailangan nitong pirmahan. Ganito umiikot ang buhay ng isang Eros Montreyos. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nisha Lopez, ang sekretary nitong sumobra sa pagiging hyper. Parang hindi ito nalulobat sa sobrang taas ng energy na meron to. "Boss!" Malakas na sigaw ni Nisha kay Eros, na agad na pailing at tinignan ng masama si Nisha. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang sisigaw sa loob ng opisina ko?" Kasi boss, gusto ko lang sabihin sa inyo na dumating na po sa Pilipinas ang idol kong si Park Bogum. Kinikilig na sabi ni Nisha na nagpabuntong hininga kay Eros. Bago sinamaan ng tingin ang dalagang kinikilig sa kanyang harapan. "Pwede ba? Hindi ko kilala kung sino ang taong tinutukoy mo. At lalong wala akong pakialam sa kanya." "Ikaw naman boss Kaya ko nga siya kinukwento sa'yo para hindi naman masyadong boring ang buhay nyo. Lagi na lang kayo nakasubsob sa mga bond paper Konti na lang, magkakapalit na yung mukha nyo at yung bond paper." Nakangusong sabi ni Nisha na imbis na tumigil na, lalo pa nitong kinulit si Eros. May kinuha pa itong papel sa bulsa at winasiwas sa mukha ni Eros. "Dalawang ticket ko, bossing. Baka gusto mong kunin ng isa. Nood tayo." Nakangiting sabi nito sa mismong mukha ni Eros. Napapabuntong hininga naman to, saka mabilis na hinuli ang kamay ni Nisha. "Pwede ba? Magpaka-professional ka naman. Sekretary ka rito. At hindi parot na mag-iingay maghapon. At saka, marami akong pinapagawa sa'yo, di ba? Lahat ba yun natapos mo na?" May inis sa boses ni Eros. Kung hindi lang ito inaanak ng yaya nila, ay hindi niya talaga ito pagtsatsaga ang tanggapin. Pero kahit ganon ang napansin niya sa ugali nito, hindi ka mapapahiya kapag may inutos ka rito. "Napakaganda ko namang babae para ikumpara sa parot. At saka boss, lahat ng sinabi mo na gawin ko, andyan na sa table mo. Professional ako sa oras ng trabaho. Trabaho talagang ginagawa ko." Sabi nito na kinabuntong hininga niya. Napatingin siya sa mga folder na nasa lamesa. Kumuha siya ng isa doon at nakita niya na lahat ng inutos niya ay nakaayos na. Napatingin siya sa dalagang malawak na nakangiti sa kanya. At winasiwas na naman ang mga tiket sa harapan ng mukha niya. "Kitam, tapos na 'di ba? Payag ka na boss, samahan mo na ako sa concert ni Park Bogum. Please." Pangungulit nito nang biglang may pumasok sa opisina, si John. Malawak na nakangiti sa kanya at sa kanyang sekretarya. "Good morning, beautiful." Nang aakit na sabi ni John kay Nisha na mabilis lumapit at nakipagkamay sa dalaga. "Hi, handsome." "Ano bang ginagawa mo rito, John? May problema ka na naman ba?" Tanong ni Eros kay John. "Wala naman. May pinapasabi lang si ma'am sa'yo." Sabi nito, saka nakangiting tumingin kay Nisha. Kumindat pa to, kaya mas lalo siyang nainis sa kapatid. "Kinakausap kita. Sa akin ka tumingin. Huwag dyan sa parot na yan."
Busangot na sabi ni Eros. Parot? Sino? Yung katabi mo ang tinutukoy ko. Parang laging full church ang bunganga eh. Ni hindi nangangalay kakasalita. Hala, grabe naman siya makalait. Sabi sa akin ni Ninang, mabait daw kayong lahat. Pero mukhang nagkamali yata si Ninang ng kwento about sa'yo eh. Tama ka. Kahit ikaw rin naman eh, di ko alam kung bakit naging ganyan ka. Sabi ni Yaya, mabait at mainhin daw ang kanyang inaanak. Pero mukhang nagkamali ata siya ng inaanak na pinasok sa kumpanya ko eh. Kung magreklamo ka naman, akala mo ang bait mo. Sabi ni Ninang, gentleman ka raw. Pero mukhang nagkamali siya kasi masama ang ugali mo. Baka nakakalimutan mong amo mo ako at empleyado lang kita. Kung makasagot ka sa akin para magka-level lang tayo ah. Kasi naman ang sama ng tabas ng bibig mo. Tinatanong lang naman kita kung gusto mo ng isang ticket ni Park Bogum eh. Ang dami mo nang sinabi. Nakakainis ka? Ikaw na nga ang nililibre, ayaw mo pa. Ticket? Yung concert ng lalaking Koreano next week? Ano bang pangalan ng maputlang Koreano na yun? Tama, Park Bogum ang name nun. Si ma'am kasi inaaway si daddy. Hindi kasi nito iniintindi yung request ni ma'am na ibili siya ng ticket nung nakaraang buwan. Kaya ngayon ang ending, sold out na. Wala nang ticket na mabili si dad kay ma'am. Inaaway si daddy kanina pang umaga eh. Ang hirap pa namang magstay sa bahay nang may silent war ang dalawa. Naiipit ako. At saka, pinapapunta ako sa'yo na baka raw magawan mo ng paraan yung ticket ni ma'am. Pero mukhang sinuswerte si mama. Tama bang narinig ko? Meron kang ticket na available? Oo, inaya ko nga si Boss Bugnutin eh, kaso ayaw. Kung gusto mo, ibigay mo na lang kay Madam tong isang ticket. Naku, babayaran ko. Alam kong mahal ang bili mo ng ticket na to eh. Wag na, ayos lang naman. Bigay lang sa akin yan ng ex ko nung nakaraan eh. Kaso nag-break na kami. Kaya ito, wala akong kasama. Kaya hayan, bigay mo na lang kay Madam. Sigurado ka? Oo. Sige, alis na ako ah. Boss, alis na ako. Tawagan mo na lang po ako kapag hindi ka na po masungit. Sabi nito, saka siya kinawayan. Napailing siya sa ginawa nito. Habang abot tenga naman ang ngiti ni John. Kung makangiti ka naman. Umalis na ang inaanak ni Yaya, kaya umayos ka nga. Grabe, ngayon ko lang nalaman na may inaanak si Yaya na kasing ganda ni Christine Hermosa. Maganda nga, mabubutas naman ang tenga mo sa ingay nun. Grabe kaya yung babaeng yun. Unang araw pa lang niya feeling close na sa akin eh. Parang hindi niya nga ako amo kung ituring. Parang barkada niya akong kausapin. Nakita mo naman kanina, 'di ba? Parang bagay kami. Gaya niya, maingay din ako. Ligawan ko kaya? Manahimik ka nga. Huwag mong isama sa mga collection mong babae si Nisha. Maingay lang siya, pero hindi niya deserve ang gaya mo. Wow, grabe siya sa akin. Kapatid mo ba talaga ako? Ani John, saka tumingin sa ticket na hawak niya. Ako na lang kaya ang sumama sa concert para mas makilala ko siya. Pag ginawa mo yan, isusumbong kita kay ma'am. Ewan ko sa'yo, baka kasi gusto mo si Nisha kaya ka nagkakaganyan. Pinagsasabi mo dyan, ayoko lang na ganyan umiikot ang buhay mo dyan. Matuto kang rumispeto sa babae. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tama yung ginagawa mo. Baka pag dumating na ang babaeng para sa'yo, ikaw naman ang mahirapan. Hindi mangyayari sa isang John Montreyos ang sinasabi mo. Sabi mo eh. Hindi ka ba aalis? Halatang pinapalayas mo na ako ah. Oo sige na, alis na ako. Pero siya nga pala, pinapasabi ni ma'am, na uuwi daw sila ni dad pagkatapos ng concert kina Kuya Joko sa Ate City. Malapit na daw kasi mga anak sa Ate City. Talaga? Sige, sisikapin ko rin madalo si ate at kuya. Sabi niya, bago tuluyang lumabas ng opisina si John. Tahimik na nakaupo si Nisha sa table niya nang mapadaan sa harapan niya si John. Nakangiti ito sa kanya kaya nginitian din niya to. Alis na po kayo, sir? Depende kung gusto mong dito na lang muna ako. Wow, parang inaakit mo naman ako, sir eh. Bakit? Nakakakit ka ba? Tanong nito na inilingan niya. Hindi kasi talaga siya naaakit dito. Gwapo talaga to, moreno, at maganda ang mga mata. Pero wala talaga siyang nararamdamang kilig dito. Kung si Kuya Ero siguro ang kaharap mo, baka kanina ka pa kinikilig dyan. Mas pogi po kasi siya. Naiya naman ako bigla sa sinabi mo. Gwapo rin kaya ako. Malakas din ang sex appeal ko kumpara kay Kuya. Totoo namang pong gwapo kay, pero mas gusto ko si sir. Oo na, sige na. Si Kuya na ang type mo. Kailangan talagang ipangalandakan. Sige na, alis na ako. Salamat nga pala sa ticket ha.
Sabi nito, saka siya kinindatan. Nasa ganun silang sitwasyon nang bumukas ang pinto ng opisina at niluwa ang nakasimangot na si Eros. Masama ang tingin nito sa kanila, pero chill lang si John. Alis na ako kuya, sa'yo rin beauty. Anito, sabay kindat muli sa kanya. Kilig na kilig ka naman. Nakasimangot na sabi ni Eros. Siyempre sir, Ewan ko sa'yo. Mag-ayos ka, may kailangan akong puntahan. kasama ako sir. Oo, kasama ka. Baka nakakalimutan mong sekretary kita. Siyempre sir, hindi ko po nakakalimutan. Nagulat lang talaga ako kasi ito ang unang pagkakataon na isasama niyo ko. Hindi ka pa kikilos? Heto na nga po eh, kunin ko lang po sandali yung bag ko at cellphone. Bilisan mo, iiwanan kita. Heto na nga po, nagmamadali na. Aniya, na mabilis sinilid sa bag ang cellphone. Paalis na sana siya sa table niya nang hindi sinasadyang matalisod siya sa upuan, dahilan para masubsob siya sa sahig. Aray! Daing niya. Mabilis naman siyang dinaluhan ni Eros para tanungin kung ayos lang ba to. Miss Lopez, ayos ka lang ba? May pag-aalala sa tinig ni Eros nang makita nito ang sakit sa mukha niya siya. Mataas pa naman ang takong ng sandals niya, kaya talagang nasaktan siya. Tinatanong kita, ayos ka lang ba Miss Lopez? Nako, hindi masakit. Masarap nga eh. May halong pang-aasar na sabi niya. Natural masakit. Nakita mo naman na sumubsob ako, di ba? Tatanungin mo pa ako kung ayos lang ako. Nangaasar ka ba? Nadisgrasya ka na maingay ka pa rin. Kaya mo bang tumayo? Tanong nito na agad niyang sinubukang tumayo pero bigla siyang nakaramdam ng kirot kaya bumakas yun sa mukha niya. Huwakan mo tong cellphone ko. Sagutin mo kapag may tumawag. Sabi nito, saka hinubad ang suit na suot at walang anong pinulupot sa palda niya at saka siya biglang binuhat. Ay kalabaw! Napatili niyang sabi nang buhatin siya ni Eros. Hello sir, bakit mo ko binuhat? Baka may makakita sa atin. Kaya mo lumakad? Tanong nito na inilingan niya. Hindi pala kaya tumahimik ka na lang. Ay kasi nakakahiya naman po eh. Mabigat po ako. Mabutit alam mong mabigat ka, kaya tumahimik ka na. Baka maisipan kong bitawan ka bigla eh. Seryosong sabi nito na kinasimangot niya. Kitang-kita niya ang mga mata ng ibang empleyado na nakatingin sa kanya. Halata sa mukha ng mga to ang pagkalito kung bakit siya buhat ni Eros. Pinagtitinginan po tayo, sir. So, ibabagsak na kita. Nagtatanong lang eh, napakasungit mo talaga. Nakangusong sabi niya bago inihilig na lang ang ulo sa malapad na dibdib ni Eros. Ninanamnam niya ang mabangong katawan nito dahilan para mapapikit siya. Ang bango mo, sir? Wala sa loob na sabi niya, saka mapungay na tinignan ang mukha nito. Doon niya mas lalong natignan ang napakagwapong mukha ni Eros. Napansin niya na malapit na sila sa exit ng building nang biglang may mga lalaking pumasok sa entrance ng building. Nanlalaki ang mga mata ni Nisha nang makilala kung sino ang mga pumapasok sa loob. Mga tauhan nito ng kanyang mga magulang. Huminto to sa tapat nila ni Eros, kaya kitang-kita niya ang pagkakulot ng mga noon nito. Magandang hapon po. Bati ng assistant ng kanyang ina. Yumuko pa ito sa kanila, kaya napakagatlabi siya at napasimangot. Binibini, narito ka lang po pala. Matagal ka nang hinahanap nila madam. Hindi maialis na Eros ang tingin sa mga lalaking nasa harapan niya. Napayuko ang mga ito, tanda ng paggalang, kaya mas lalo siyang napakunot noo sa pagtataka. Magsasalita sana siya nang maramdaman niya ang mga kamay ni Nisha na tinatapik siya, kaya napatingin siya sa mukha ng dalaga. Baba mo na ako. Himala, ang hina mo magsalita. Baba mo ako sabi. Sabi muli nito sa kanya nang biglang may matandang babae at lalaki ang tumayo sa harapan nila. Ibaba mo ang anak ko lalaki. Sabi ng matandang lalaki na nagpakunot ng noo niya kaya napatingin siya kay Nisha. Sumasenyas pa ito ng baba sa kanya. Kaya wala siyang nagawa kundi dahan-dahan itong ibaba. Pagkababa niya ay agad itong niyakap ng matandang ginang. Ang tagal ka naming hinanap, bata ka. Saan ka ba nagpunta? Nag-aalalang tinig ng matandang babae na nagpakunot sa noo niya. Napatingin siya kay Nisha na hindi siya magawang tignan. Kayo po ba ang magulang ni Miss Lopez?
Oo kami nga, pero bakit buhat-buhat mo ang anak namin? Hindi naman lumpo ang anak ko ah. Dad, natisod po kasi ako kaya injured po ako. Ang lampa mo talaga. Pero ang lakas ng loob mong lumaya sa bahay. May bahid na galit na sabi nito. Maya-maya ay hinarap siya ng matandang lalaki at tinignan sa mga mata. Iuuwi ko na ang anak ko. Sabi ng ama ni Nesha. Maya-maya ay napatingin muli siya sa glass door na may pumasok ng isang lalaki. Matangkad to, mistiso at gwapo. Hindi naman niya itatanggi na may itsura ang lalaki ngayon ay nasa harapan na niya. Brandon, nais kong ipakilala sa iyo ang unika iha ko. Si Nisha. Pagpapakilala ng ama sa lalaking nakatayo sa harapan nila. Kitang-kita niya ang pagsimangot ni Nesha. Nice to meet you. Nakilala rin kita sa wakas. At totoo nga na maganda ka gaya ng sabi ni Uncle Mike. Nakangiting sabi nito na sinuklian ni Nesha ng halatang peking ngiti. Hindi niya alam kung bakit ganito ito umasta. Hanggang sa napagtanto niya ang gusto ng mga magulang nito na maikasal ito sa lalaking nagngangalang Brandon. Matagal ko nang alam na maganda ako. Sabi ni Nesha kay Brandon, saka muling tinignan ang kamay nito. Hindi ako interesado na magpakasal gaya ng gusto ni Daddy. Sabi nito sa harapan mismo ng lalaki. Hindi nagkakalayo ang mga edad nila, pero tingin niya ay mas bata ito sa kanya. Gwapo rin to at halatang interesado ito kay Nesha. Umuwi na tayo, Nesha. Kailangan na mapag-usapan ang kasal niyo ni Brandon. Ayoko, ma'am. Uuwi ako ngayon. Pero hindi niyo ako mapipilit na pakasalan ang lalaking hindi ko naman mahal. Huwag mo kaming sagutin kung ayaw mo, Nisha. Sumunod ka sa akin. Ngayon na. Maotoridad na sabi ni Mike, ang ama nito. Si Mike Lopez ay kilala bilang isang businessman at saka ito dire-diretsyong lumakad palabas ng building niya. Nakita niyang napatingin sa kanya si Nesha habang inaalalayan nito ang ina at ang lalaking nakatakda nitong pakasalan. Gusto mo bang buhatin na kita para hindi ka na mahirapan? Sabi ni Brandon. Ayoko, mabigat ako. Sabi nito sa lalaking napangiti na lamang sa sinabi ng dalaga. Saglit nagtama muli ang mga mata nila nang dumaan ito sa harapan niya. Nang wala na ito sa paningin niya, napansin niya ang kamay niyang mariing nakakuyom. Napansin din niya ang ilang mga empleyado na nakatingin sa gawin niya at nagbubulungan. Alam niyang maski ang mga ito ay hindi makapaniwala na ang sekretary na nagtatrabaho sa kanilang kumpanya ay ang nag-iisang anak pala ng kilalang artist sa Pilipinas na si Mike Lopez. Hindi kumikibo si Nesha habang sinesermonan siya ng kanyang ama. Ganito ito kapag nagagalit. Kung siya ay hindi nauubusan ng kwento, ito naman ay ganun din. Hindi rin ito nauubusan ng sasabihin, lalo na kapag mainit ang ulo nito. Hindi ko na palalampasin ang ginawa mong to. Hindi ka na nahiya sa mga Montreyos. Nagtatrabaho ka bilang sekretary ni Eros. Anong ginagawa mo nun? Dad, maayos ako nagtatrabaho sa kanila. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako napahiya kahit kailan pagdating sa trabaho ko. Paano ako maniniwala? Kanina nga lang ay buhat-buhat ka nito dahil na-aksidente ka. Bukod roon, wala kang alam sa pagtatrabaho. Kaya paano mo nagawang magtrabaho ng ilang buwan sa mga Montreyos? Dad, anak mo ko. Wala ka bang tiwala sa kakayahan ko? I know na matigas ang ulo ko pero alam ko ang responsibility ko. Alam mo palang responsibilidad mo. Pero bakit tinatakbuhan mo si Brandon ng araw na ipakilala namin siya sa'yo? Gustong gusto ka niya at willing siyang pakasalan ka. Pwes, kung willing siya, ako naman ayoko. Wala nga siyang dating sa paningin ko eh. Wala akong nararamdaman na kahit ano sa kanya. Kaya pwede po ba, Dad? Tigilan niyo ako. Wala akong planong magpakasal sa kahit na kanino. Kasi may nobyo na po ako at buntis po ako. Tahasang sabi niya na agad kinalapit ng kanyang ina. My God, Nesha, wag mo kaming lokohin ng ganyan. Sita ng kanyang ina na kinatahimik naman ng kanyang ama. Sorry, Dad, hindi ako magpapakasal sa Brandon na yon. Sabi muli niya, saka mabilis na tumakbo paakyat sa kwarto niya. Hindi na siya hinabol ng kanyang ama at ina dahil siguradong nabigla ang mga ito. Pero nang siya na lang ang nasa loob ng kwarto, ay bigla siyang natigilan. Tila mas lumala yata ang ginawa niya. Sinabi niyang buntis siya. Nataranta siyang hinagilap ang bag niya nang mapansin niya ang hawak niyang cellphone. Patay! Nadala ko ang cellphone ni Sir.
Bulong niya na may biglang pumasok sa isip niya. Kilala niya ang kanyang ama. Maya-maya lang ay nagwawala na ito kaya kailangan niyang makaalis sa bahay nila. Nagulat lang ito kanina kaya hindi agad nakareact sa sinabi niya. Pero ngayon, anumang oras, aakyatin na siya ng kanyang ama at siguradong yari na siya. Kumuha agad siya ng isang backpack sa kanyang cabinet at nilagay doon ang isang pirasong damit at underwear at ilang pirasong mahalagang gamit. Saka siya dahan-dahan na lumabas ng kwarto at doon niya narinig ang daddy niya at mommy na nagtatalo. Pinagpatuloy niya ang pagbaba ng hagdan dahil busy ang mga ito sa pagtatalo. Nang makababa siya, ay umikot siya sa kusina at nagtungo sa likuran kung saan may pinto palabas ng mansyon. Nagmamadali siyang lumabas at tumakbo patungo sa gate kung saan nakita niya ang isang gwardya na busy sa pakikipag-usap sa telepono. Kaya madali niyang nabuksan ang maliit na gate. Nang makalabas siya, ay mabilis siyang tumakbo palayo. Nakakaramdam na siya ng matinding pananakit ng paa. Kaya iika-ika na siya habang tumatakbo. Napatingin siya sa kanyang cellphone at nakita niyang malapit na ang taxi na nabook niya kanina bago tumakas. Nang makarating ito, ay agad niyang sinabi na sa Montreuil's building siya ibaba. Sigurado kasi siya na naroon pa rin si Eros dahil lagi itong hating gabing umuuwi. At tama nga siya, pagpasok pa lang niya ng building, ay sinabi na agad sa kanya ng guard na nasa itaas pa si Eros. Agad siyang nagtungo doon at agad siyang pumasok. "Boss!" Sigaw na naman ni Nisha, dahilan para mapaigtad si Eros. Dam Nisha, ano ka ba? Sigaw din ni Eros sa kanya, pero natigilan to at agad na palapit sa kanya. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? May nangyari bang hindi maganda sa'yo? Kasi, ang sakit ng paa ko eh. Tapos sabi ni Daddy, kailangan ko rin magpakasal kay Brandon. Ayoko nga dun sa taong yun eh. Umaatungal na sabi niya. Yung iyak niya, hindi simpleng iyak, para na siyang bata na nagmamaktol nang makakita ng kakampi. Pero biglang napatigil siya sa pag-iyak nang walang sabing binuhat siya ni Eros at inupo sa lamesa. Hinawakan agad nito ang paa niya at banayad na pinisil. Aray! Dahan-dahan! At saka nakakahiya naman, madumi ang paa ko. Aniya, naakma niyang hihilahin pero tinignan siya nito ng masama. Ano mo naman na injured ang paa mo eh. Lumakad ka pa nang wala man lang sapin sa paa. Tumakas nga eh, malamang wala talaga akong suot na kahit anong sapin. Di ka talaga nagpapatalo, no? Bakit hindi mo na lang sinabi sa kanila na ayaw mo sa lalaking yun? Sigurado naman ako na maiintindihan ka ng daddy mo eh. Hindi ka sure. Mas kilala ko ang daddy ko. Mapapapayag ko lang siya na hindi ako magpapakasal sa lalaking yon kapag may pinakilala akong boyfriend at ama ng pinagbubuntis ko. Aniya, na kinalaki ng mata ni Eros. Buntis ka? Doon sa ex-boyfriend mo? Wala akong ex at hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend eh. Pero sinabi mo kanina na ex mo ang nagbigay sa'yo ng ticket, di ba? Hindi totoo yun. Binili ko talaga yung ticket na yun para ayain ka na sumama sa akin. Bakit mo naman kailangan gawin yun? Ang hina mo talaga, boss. Hindi ba halata? Gusto kita. Kaso hindi mo naman ako pinapansin eh. Lagi kang nakasimangot. Para kang ampalaya na lukot palagi ang kilay. Hindi ka rin ngumingit eh, kala mo naman. Pinaglihis sama ng loob. Pero ewan ko, bakit ikaw pa ang nagustuhan ko? Ang dami naman diyang iba eh. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ah. Hindi rin ako nakikipagbiruan sa'yo, Eros. Anong tinawag mo sa akin? Ang hina mo na nga, bingi ka pa. Tinawag kita sa pangalan mo, Eros. Napatitig ng walang kurap si Eros sa dalagang kaharap. Tinawag siya nito sa pangalan lang. Pero nakakapagtaka, may kakaiba sa paraan ng pagtawag ni Nisha sa pangalan niya. Bukod doon, mas naguluhan siya nang bigla itong umamin sa kanya. Dahilan para magsikip ang dibdib ni Eros. Masyado kasing mabilis ang tibok ng puso niya at ramdam na ramdam niya ang galabog nito sa dibdib niya. Grabe ka, nagtapat lang ako sa'yo. Tapos ganyan na yung reaksyon mo? Maganda naman ako ah, kaya parang nakaka-disappoint naman yung reaksyon mo. Nagulat lang ako. Hindi ko inaasahan yung sinabi mo. Gusto mo bang mas magulat pa? Bakit? May mas nakakagulat pa ba? Plano kong sabihin kay Daddy na ikaw ang boyfriend ko at ama ng anak ko. Nababaliw ka na ba? Bakit mo ako tinuturo? Bakit hindi ka maghanap ng ibang lalaki na papayag sa kalokohan mo? Wala akong makita ng ibang lalaki na papasa sa standard ni Daddy.
Pero kung ikaw ang ituturo ko, siguradong hindi na ako magdadalawang salita. Kaya please, pumayag ka na. Ayoko. Hindi ako papayag sa gusto mo. May diing sabi niya. Nasa ganun silang sitwasyon nang may kumatok sa pinto ng opisina. Napatingin siya kay Nisha na tila nawala ng kulay. Dahan-dahang bumukas ang pinto at doon nila nakita ang ama ni Nisha. Madilim ang muka habang nakatunghay sa kanila. Nasa likod din ito ang ina at si Brandon at ilang mga tauhan. Dad? Mahinang sabi ni Nisha, saka dahan-dahan na lumapit kay Eros at pumunta sa likod niya. Humawak pa ito sa kamay niya at doon niya naramdaman ang panginginig ng kamay ng dalaga. Magandang gabi sa'yo, Mr. Eros. Pasensya ka na kung naistorbo ka nitong anak ko. Iuwi ko na siya. Pasensya ka na ulit. Mahinahong sabi ng kanyang ama sa kanya, saka ito lumakad para puntahan si Nisha. Sa likod niya, naramdaman na naman niya ang mariing pagpisil ni Nisha sa kamay niya. Kaya napapikit siya at napabuntong hininga na napatingin sa kanyang likuran. Nakita niyang namumula ang mata ni Nisha at umiiling na tila sinasabing ayaw nitong sumama sa magulang nito. Dad, hindi ako sasama sa'yo. Dito lang ako kay Eros. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Kasama natin ang lalaking papakasalan mo. Hindi ako magpapakasal kay Brandon. Kay Eros ako magpapakasal. Sabi nito sa kanya, dahilan para mapailing si Eros. Kitang-kita naman niya ang matinding pagkagulat sa mukha ng kanyang ama na patingin to sa kanya. Kayo ba ng anak ko? May diing tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin pero kusang tumango ang ulo niya. Bilang pagsang-ayon, napatingin to sa asawa at kay Brandon. Kita niya ang matalim na tingin ni Brandon sa kanya bago mabilis na tumalikod at iwan sila. Umupo muna tayo, sir, para makapag-usap po tayo ng maayos. Sabi ni Eros. Tumango naman ang mga ito at agad na umupo sa malaking sofa habang si Nisha hindi pa rin umaalis sa likuran niya habang hawak pa rin ang kamay niya. Umalis ka sa likuran ni Eros, Nish! Ayoko, Dad. Dito lang ako sa tabi ni Eros. Nakangusong sabi nito sa ama, dahilan para mapailing ang mag-asawa. Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Kanino ka ba nagmana? Malamang, sa'yo nagmana ang anak mo. Masyado akong mabait, kaya imposibleng sa akin. Sabi ng asawa nito na kinailing ni Mike. Tumingin ito kay Nisha bago nagsalita. Kung ganun, ikaw ang nobyo ng batang yan. At ikaw rin ang ama ng pinagbubuntis niya. Tanong nito na tinanguan niya lang. Mahal mo ba ang anak ko? Opo. Pasensya na po kung hindi po namin agad nasabi sa inyo. Hindi ko po kasi alam na kayo ang magulang ni Nisha eh. Kailan mo planong pakasalan ng anak ko? Gusto ko sanang makausap ang mga magulang mo eh. Direktang sabi nito sa kanya na kinakagat ng labi niya. Pakiramdam niya, kumuha siya ng bato na ipupukpok sa ulo niya nang makita niya si Nisha na nakangiti sa kanya. Sandali lang po. Tatawagan ko po ang magulang ko. Lalabas po muna ako ah. Paalam niya na tinanguan ng mga to. Napatingin si Nisha sa pinto na nilabasan ni Eros. Gusto niya itong sundan dahil baka bigla itong tumakas. Aaminin niya, ito ang unang lalaki na nagustuhan niya. Kaya talagang nagstay siya para makasama to. Alam niyang hindi siya nito gusto, pero gagawin niya ang lahat, makasama lang to. Dad, susundan ko po si Eros sa labas. Baka po kasi may problema eh. Paalam niya sa ama na agad namang tumango. Mabilis siyang lumabas sa pinto at nakita niya ang nakatalikod na si Eros. May kausap ito sa cellphone. Kitang-kita niya kung paano tumango-tango si Eros sa kausap habang binabana nito ang cellphone. Pagbaba ng tawag nito ay agad siyang nakita ni Eros. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Nisha, gusto kitang tulungan. Pero tingin ko, sumobra ka na eh. Pinapatawag na ng daddy mo ang mga magulang ko. Paano na lang ang gagawin ko kung magkasundo ang mga ito na ipakasal tayo sa isa't isa? Ayos lang naman sa akin. Gusto naman talaga kita eh. Pero hindi kita mahal, Nisha. At wala sa plano ko ang makasal kahit kanino. May diing sabi nito sa kanya na kinayuko niya. Alam niyang mali ang ginawa niya. Pinipilit niya si Eros kahit ayaw nito. Pasensya ka na ha? Nahihiyang sabi niya. Ilang minuto rin silang tahimik at hindi nagkikibuan.
hanggang sa may narinig silang mga yabag ng sapatos at takong palapit sa kinaroroonan nila. Maya-maya lang ay may natanaw siyang 4 na tao. Nakilala niya ang isa dahil ito ay si John, ang bunsong kapatid ni Eros. May kasama itong sopistikadang babae at 2 maedad na tingin niya ay mga magulang ni Eros. Bumilis bigla ang tibok ng puso niya. Ramdam na ramdam niya ang kaba na baka magalit ang mga ito sa kanya. Pero hindi ganun ang nangyari. Pagkakita pa lang ng mga ito sa kanya ay malawak na ngiti kaagad ang nakita niya sa mga labi ng mga ito. "Ikaw ba ang bumihag sa puso ng anak naming ito, iha?" Tanong ni Marga sa hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. "Ako ang mami ni Eros at ito naman ang asawa ko. Sila naman si Zambrea at John. Wala dito ang panganay namin na si Jocos eh. Medyo hirap kasi ang asawa nito ngayon sa pagbubuntis sa 3 nilang anak, kaya hindi talaga siya pwede. Kaya kami na lang muna talaga." "Ako naman po si Nesha at saka ayos lang naman po. Ako nga po ang dapat na humingi ng pasensya sa inyo eh dahil naabala ko po kayo." "Ayos lang. Tayo na. Excited na akong makita ang parents mo." Sinasabi ko na nga ba eh. Imbis na tumutol kayo, mukhang mas excited pa kayo na kami ang magkatuluyan. Ganito ang ginawa niyo noon kina Kuya at Ate City noon. Sabi nito na tinawanan lang ng mga kapatid nito sa likuran. Tara na nga sa loob, Ma'am, Dad. Nasa loob ng opisina ko ang mga magulang ni Nisha. Aya ni Eros sa mga magulang nito na agad tumango. Akala niya bibitawan na ng ginang ang kamay niya pero nagkamali siya dahil habang naglalakad sila ay hawak-hawak pa rin ito ang kamay niya. Pagpasok nila sa opisina ay agad na patingin ang ama ni Nisha sa kamay niya at kamay ng mama ni Eros dahil doon biglang lumambot ang mukha ng daddy niya at agad na pangiti. Alam niyang natuwa ang daddy niya nang makitang tila tanggap siya ng pamilya ni Eros kahit siya rin naman ay masaya dahil tingin niya ay gusto siya ng mga ito. Magandang gabi sa inyo. Ako nga po pala ang ama ni Nisha, Mike Lopez. At ito naman ang asawa kong si Jessa Lopez. Nakangiting pakilala nito sa mga magulang ni Eros. "Naku balae, huwag ka naman masyadong formal," sabi ni Marga na tinawanan ng lahat. Napatingin si Nisha kay Eros. Kita niya na hindi ito masaya. Pero kahit ganon, hindi ito nagpakita ng kabastusan sa pamilya niya. 1 linggo na ang lumipas. Kalat na ang nalalapit nilang kasal. Mukhang mas excited pa nga ang daddy niya dahil mas marami pang invitation ang pinamigay nito. Hindi na rin siya natuloy sa concert dahil laging busy na siya kakasama kay Eros. Yun kasi ang bili ng daddy at mami nito. At dahil alam ng mga ito na buntis na siya, pinapayagan na siya ng kanyang mga magulang na pumunta sa kondo ni Eros, lalo na kung ginagabi sila sa trabaho. Noong una ay tutol ang kanyang ama sa pagtatrabaho niya, pero kalaunan ay napapayag niya ito sa tulong ni Eros. Hindi ka pa ba uuwi sa inyo? Tanong ni Eros na agad niyang inilingan. "Sa bahay mo ako matutulog." Nababaliw ka na ba? "Hindi, pero ayoko umuwi. Malulungkot lang ako sa bahay eh. Nasa out of town sila mom at wala akong kasama." Hindi ko pwede sa kondo ko. Sabi nito na kinasimangot niya. Wala siyang nagawa kundi kunin ang cellphone at sinubukan kung pwede sa bahay ni Kevin, ang pinsan niyang bakla. "Hoy Kevin, nasan ka? Nasa bahay ka lang ba? Pupunta ako dyan, pwede ba?" Tanong niya nang biglang nawala sa kamay niya ang cellphone. Napatingin siya sa likuran niya. Si Eros, hawak ang cellphone at nakakunot ang noo. Makikitulog ka sa bahay ng lalaki? Talaga bang ginagalit mo ko? "Hindi kita ginagalit. Ayoko lang kasing umuwi kaya tinawagan ko si Kevin. Ayaw mo naman akong patulugin sa bahay mo eh. Saan mo ako gustong papuntahin?" Tara na, doon ka na sa bahay. Sa isang kondisyon pala. Huwag kang maingay, maliwanag. Sabi nito na kinangiti niya. Pakiramdam niya ay nanalo siya. Iniwan na niya ang kotse sa building at kay Eros na lang siya sumakay. Ayaw pa nung una ni Eros pero dahil nakapasok na siya sa kotse nito, wala na itong nagawa kundi bumuntong hininga at napahilamos ng muka. Akala ni Nisha, sa kondo sila pupunta. Yun pala, sa bahay nito sila pupunta. "Bakit tayo nandito? Kala ko sa kondo mo tayo pupunta." Hindi na ako umuwi doon. "Bakit?" Bakit ba napakarami mong tanong? Hindi mo pwedeng sumunod ka na lang o kaya naman tumahimik ka na lang?
Grabe ka naman, nagtatanong lang eh. Sasagot ka lang naman para tumahimik na ako. Pag sinagot ko lahat ng tanong mo, siguradong may maiisip ka na namang ibang tatanong hanggang sa hindi ka natitigil. Ganun talaga. Kaya nga may tinatanong kasi may sagot. Kaya sumagot ka lang ng sumagot para masaya. Ewan ko sa'yo, parang nagsisisi na yata akong sinama kita rito sa bahay. Grabe ka talaga? Nagsisisi ka talaga? Sige na, sagutin mo na kasi ako para matahimik na ako. Ano ba kasing tanong mo nang matahimik ka na? Ang tinatanong ko, bakit hindi ka na sa kondo mo nakatira? Dahil sabi ni ma'am, pag nagpakasal daw ako, dapat sa bahay at hindi kondo ko ititira ang magiging pamilya ko. Ano, okay na ba? Tumigil ka na, nasagot ko na ang mga tanong mo. Ay, ibig sabihin pala, dito mo na ako ititira? Tanong niya, pero hindi na siya sinagot ni Eros. Bagkos, nagpunta na ito sa isang kwarto at pumasok. Hoy, saan ka pupunta? At saka, sandali lang, saan ako matutulog? Maraming kwarto dyan, mamili ka na lang. Patahimikin mo na ako. Sabi nito. Nang mapagod siya sa pagtingin-tingin sa mga kwarto, ay agad siyang nagtungo sa kitchen. Binuksan niya ang ref, pero wala siyang makita, kundi mga beer at tubig. May mga chocolates din, kaya napangiti siya. Napatingin siya sa kwarto ni Eros, saka walang sabing sumigaw. Eros, kukuha ako sa ref ng inumin ko ha. Bahala ka sa buhay mo. Sigaw nito, na kinangiti niya. Kumuha agad siya ng 2 kanang beer at agad yung binuksan at ininom. Ang sarap ang lamig, sabi niya na patuloy sa pag-inom. Halos mapaigtad si Eros nang may biglaang malalakas na katok ang dumagungdong sa pintuan ng kanyang kwarto. Napatayo siya at agad binuksan ang pinto. Pagbukas pa lang ng pinto ay napaikot na ang mga mata ni Eros nang makita niya si Nesha. Namumula ang muka habang may dalang beer sa 2 kamay. Eros, tara nga rito. Sabi nito, saka walang sabing inabot sa kanya ang beer. Labas tayo. Dali. Bulol na sabi nito. Lasing ka ba? Di mo naman pala kayang uminom pero nakailang beer ka na. Sabi niya, saka tumingin sa lamesita kung nasaan naroon ang mga baso ng beer. Halos 4 na beer na yata ang nainom nito na kinailing niya. Grabe ka, ikaw lang uminom ng mga yun. Alam mo, gwapo ka. Pero tanga, alam mo naman tayong 2 lang nandito tapos tatanungin mo ko kung ako lang umubos ng mga yun. Siyempre, ako lang uminom nun. Alangan namang multo. Bulol-bulol na sabi nito, saka walang sabing yumakap sa baso niya. Muntik niya nang mabitawan ng beer. Buti na lang, nahawakan niya yun ng mahigpit. Ano ka ba? Umayos ka nga. Palidisgrasya ka pa sa ginagawa mo Maayos ako. Katunayan nga plano kong akitin ka ngayon Di mangyayari ang sinasabi mo. Hindi kita type. Sabi niya, pero nginitian lang siya nito. Sumama ka sa akin at dadalhin na kita sa kwarto mo para makatulog ka na. Maligo ka na rin nang may masmasan ka. Ayoko nga. Dito lang ako. Samahan mo akong uminom. Huwag kang makulit. Pwede ba? Sabi niya na imbes na sumunod ay kumapit pa ito sa batok niya at nagpabuhat. Ay talaga naman bakit ba kasi kita nadala-dala dito? Pero sige na, mag-inom na tayo. Basta ayoko ng makulit pwede ba? Sabi niya na agad nitong tinanguan. Tumahimik naman talaga to. Tamang inom lang, pero dahil parehas na silang nakainom, napapansin niya na marami na silang napag-uusapan. Hindi niya alam kung usapang lasing lang ba yun o seryoso lang ba talaga to. Pasensya ka na sa akin dahil sa kalokohan ko, mapipilitan kang pakasalan ako. Buti alam mo. Bakit ba ayaw mo kay Brandon? Hindi ko nakikita ang sarili ko na siyang kasama ko sa habang buhay So, anong gusto mong palabasin? Na ako nakikita mo bilang tao na makakasama mo? Paano kung sabihin ko sa'yo na oo, ikaw ang nakikita ko na magiging asawa ko? Noon pa man ikaw na ang gusto ko. Maniniwala ka ba? Lasing ka na kung ano-ano nang sinasabi mo. Bakit? Kilala mo na ba ako? Tanong niya na agad nitong tinanguan. Humisi rin ito at dahan-dahan na lumapit pagapang sa kanya. Sa sahig kasi sila nag-inom kaya madali lang ito nagapangin siya na parang bata. Anong gagawin mo? Di mo ako kilala pero ikaw, kilala ko.
Nakita kita noon lumalakad na parang slow motion sa isang bar. Nakasimangot ka noon at walang pakialam sa mga bar girl na umaakit sa'yo. Umiinom ka lang mag-isa tapos lahat ng babae sinusungitan mo. That time, nakuha mo na ang atensyon ko. Mas lalo mo pang nakuha ang atensyon ko nung magtama ang mga mata natin noon. Iniisip ko, matatandaan mo kaya ako? Pero nagkamali ako eh. Nilapitan kasi kita noon kinabukasan. Pero gaya ng iba, nireject mo ko. Hanggang sa lumayas ako sa amin at nakita ko na hiring kayo. Tapos nakiusap ako sa kapatid ng maid namin. Sinabi ko na ipasok niya ako bilang sekretary mo at magpapanggap kami na magninang kaya nakapasok ako. Ang saya nun, pero hindi mo ako pinapansin. Lalo ka pang nagsusungit, lagi mo ako pinapagalitan. Kahit na kinukulit lang kita, hindi kang humingiti, wala kang ekspresyon. Hanggang sa naisip kong gumawa ng paraan para mapalapit sa'yo. Bumili ako ng ticket, pero useless lang kasi ayaw mo, kaya hindi natuloy. Mahabang sabi ni Nisha na nagpatulala sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula dito. Matagal na siya nitong gusto, pero bakit hindi niya matandaan ang sinasabi ng dalaga? Ganun ba talaga kaboring ang buhay niya? Siguro? Hindi ka naniniwala, no? Bulol na sabi ni Nisha, dahilan para mapatingin siya sa mukha ng dalaga. Malamlam na ang mga mata nito at sobra na rin ang pula. Halata na rin dito ang matinding pagkalasing hanggang sa bigla na lang itong bumagsak sa may hita niya. Nisha! Uy! Gumising ka! Huwag ka rito matulog! Doon ka sa kwarto! Sabi niya, sa kanya ito niyugyug ng mahina. Pero kahit anong gising niya, ay tulog na to. Kaya naman binuhat niya ito at dinala sa isang bakanteng kwarto. Dahan-dahan niya itong nilapag sa kama. Pero nang aalis na siya at tatayo, ay mahigpit na kumapit si Nisha sa batok niya. Nisha! Alis na ako! Bumitaw ka na! Sabi niya, pero imbes na bumitaw to sa batok niya, ay malalambot na labi ni Nisha ang lumapit sa labi niya. Nanlaki ang mga mata ni Eros at tila nawala ang lasing niya. Napatitig din siya sa nakapikit nitong mga mata. Naalimpungatan si Nisha nang may maramdaman siyang mabigat na bagay sa kanyang sikmura. Dilat niya ang mga mata niya at may nakita siyang braso na nakapulupot sa bewang niya. Kaya naman, dahan-dahan niyang tinignan ng lalaking nagmamay-ari ng kamay. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang himbing na himbing si Eros sa tabi niya. Nasa ganun siyang sitwasyon nang makita niyang dahan-dahan na dumidilat ang mga mata ni Eros. Dahilan para magkagulatan sila at sabay mapatayo. Napatingin siya kay Eros at napansin niya na umiiwas ito ng tingin. Sobra ba akong nalasing kagabi? Wala akong matandaan eh. Sa susunod, huwag ka nang iinom. Nababaliw ka. Teka, bakit? Anong ginawa ko kagabi? May nakakaya ba akong ginawa? Kahiyan ba? Oo, marami kang ginawang kahiyan kagabi. Kaya huwag mo nang uliting uminom nang hindi mo ako kasama. Baka mamaya, sa iba mo paggawin yung ginawa mo sa akin kagabi. Sabi nito, nakinagat ang labi. Pilit niyang iniisip kung ano ba ang ginawa niya kagabi kay Eros. Tumayo ka na dyan. Sumakit tuloy balikat ko sa'yo eh. Ano ba kasi yung napapanaginipan mo at ayaw mong bitawan ng braso ko? Talaga? Ginawa ko yun? Niloloko mo lang yata ako eh. Bakit ko naman gagawin yun? Alam kong sasabihin mo yan, kaya nag-video ako. Sabi nito, saka pinakita ang cellphone kung saan ayaw nga talaga niyang bitawan ng kamay nito. Pilit pa siyang kumakapit sa batok nito at inaabot ang labi nito. Pakiramdam tuloy ni Nisha ay kulay pula na ang buong mukha niya. Bigla tuloy siyang napatingin sa kinauupuan ni Eros. Pero gaya niya, di na rin ito makatingin ng maayos sa kanya. May nangyari ba? I mean, nahalikan ba kita kagabi? Nahihiya niyang tanong. Pakiramdam niya, gusto na ng katawan niyang magpalamon sa lupa. Ha? Ano? Ewan ko. Lasing na rin ako kagabi, kaya hindi ko na maalala. Sabi nito, saka biglang tumayo at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Bigla tuloy siyang napasabunot sa sarili at pilit na inaalala ang nangyari kagabi. Hanggang sa biglang may nag-sink in sa isip niya, nakita niya ang kanyang alaala na nakalapat ang labi niya sa labi nito, dahilan para mapatakip siya ng kanyang labi. Naghalikan nga kami. Ay! Nakakahiya ka, Nisha! Sabi niya sa sarili, saka dahan-dahang tumayo sa kama. Inayos niya ang sarili
at saka pa simpleng sumilip sa labas ng kwarto. Nakita niya ito na busy sa pagluluto sa kusina, kaya dahan-dahan siyang lumapit dito. Bukod ba sa kiss kagabi, may iba pa ba akong ginawa sa'yo? O baka may sinabi ba ako sa'yo? Wala nga akong matandaan. Pagsisinungaling ni Eros. Kumain na lang tayo. May pasok pa tayo eh. Tahimik na sabi nito na tinanguan niya. Matapos nilang kumain, ay mabilis na nag-ayos si Eros. Walang nakikibuan sa kanila. Tahimik lang kahit hanggang sa makarating sila sa Montreyos Building. Lumipas ang maghapon na puro lang sila pakiramdaman. Nasa ganong pag-iisip si Nisha nang marinig niya ang tawag ng isang katrabaho niya, si Jacob. Nish, pwede ba kitang maaya ng dinner party? Tayo-tayo lang naman. Sabi nito na ang tinutukoy ay ang kanilang mga kasamahan na nakaupo at kumakaway sa kanya. Oo nga Nisha, sumama ka na. Matatapos na ang taon na hindi ka man lang namin nakakasama sa mga dinner ng team. Sabi ng isang babae na si Yona. Mabuti na siguro ang ganito. Magliwaliw muna siya. Tutal, naiilang siyang pumunta sa bahay ni Eros at umuwi sa kanila. Kaya ngumiti siya at tumango. At gaya nga ng usapan, uwian na. Nakahanda na ang lahat nang biglang lumapit sa kanila si Eros at hinawakan siya sa balikat at kinabig palapit dito. Hindi pwede uminom ng alak ang fiancé ko. Sabi ni Eros na kinalaki ng mga mata niya. Napatitig siya rito pero hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Basta nakahawak ito sa balikat niya. Pero sir, dinner party lang po yun eh. Konting inom at kasiyahan lang. Sabi ni Jacob na sinamaan ng tingin ni Eros. Hindi nga siya sasama. May diing sabi ni Eros saka mabilis na bumalik sa opisina nito. Napatingin siya sa mga katrabaho niya. Mga natahimik ang mga to kaya nagpaalam siya sandali. Sandali lang ha, kakausapin ko lang si Eros. Sabi niya, saka ngumiti. Tumango naman ang mga ito, kaya umalis siya at sumunod kay Eros. Pagpasok niya, nakatalikod ito sa table niya, kaya lumapit siya. Eros, bakit mo naman ginawa yun? Mga katrabaho ko yun, mga empleyado mo. Dapat nakikisama ka sa kanila, hindi yung lagi kang mainit sa kanila. Ngumiti ka naman, wag puro istriktong boss ang nakikita nila sa'yo. Kung ayaw mo akong sumama mag-isa sa kanila, edi samahan mo ako. Alam mo na alam ng lahat. Nabuntis ka, tapos magiinom ka? Wala naman akong planong uminom eh. Ano ka ba? Gusto kong pakisamahan ang mga empleyado mo. Wala akong iuutos sa pakisamahan mo sila. At saka, kung gusto mo lang pala na pakisamahan sila, sana hindi ka na lang nagpanggap sa mga magulang mo na buntis ka. At ako ang ama. Sana sinabi mo na lang sa kanila na mas gusto mong humawak ng kumpanya at makisama sa mga empleyado. Kaya wala kang plano magpakasal sa kahit sinong lalaki. At higit sa lahat, huwag mo kong pakialaman kung paano ko i-handle ang mga empleyado ko. At wag mo akong pilitin ngumiti dahil hindi naman kita kailangan para sumaya ang buhay ko. Kaya ko maging masaya. Sa totoo lang, bigla akong napaisip eh. Bakit ko ba kailangan magpanggap na nobyo mo para pakasalan ka? Malakas na sabi ni Eros sa kanya na nagpatulo ng luha niya. Anong kasalanan ko sa'yo? Ha? Bakit kailangan mo akong tratuhin ng ganito? Sinabi ko lang naman na pakisamahan mo ang mga empleyado mo dahil yun ang tama. Bakit mo ako kailangan saktan ng ganito? Umiiyak na sabi niya. Saka walang sabing tinalikuran niya si Eros. Pero sa kanyang paglabas, nakita niya ang kanyang ama. Madilim ang muka at tila narinig ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Mabilis itong pumasok sa loob ng opisina, dahilan para mapatayo si Eros. Mabilis na patayo si Eros nang makita ang magulang ni Nisha na mabilis na lumapit sa kanya at bigla siyang suntukin sa pisngi. Nakita rin niya ang kanyang mga magulang na halatang nadismaya ang muka sa kanya. Kung dahil sa anak ko, kaya ka lang napipilitan na pakasalan siya, tumututol na ako. Hindi ako papayag na tratuhin mo ang nag-iisa kong anak na parang isang basura. Sabi ng kanyang ama, sabay tinignan si Nisha. At ikaw bata ka, bakit mo hinahayaan na ganyanin ka ng gagong yan? Hindi kita pinalaki para isiksik mo ang sarili mo sa isang lalaki. Sinabi ko naman sa'yo na mahalaga na ikaw ang mas mahal ng lalaki kaysa ikaw ang mas matinding nagmamahal. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Hindi na ako papayag na magtagal ka pa rito. Wala eh, baka pwedeng pag-usapan to. Gustong gusto ko talaga itong si Nisha. Pasensya ka na, Mrs. Montreyos. Babae ang anak ko. May pera rin kami.
higit kahit kanino man. Kaya kong bigyan ng sariling negosyo ang anak ko at kaya ko siyang ipakasal sa lalaking mas kaya siyang pahalagahan kaysa sa anak niyo. May galit na sabi ng ama ni Nisha na mabilis lumapit kay Nisha at kinuha ang kamay nito. Nakayuko lang ito, hindi tumitingin sa kanya. Nang tuluyan ng mawala sa paningin niya ang mga ito, ay mabilis na lumapit sa kanya si Marga at hinampas siya ng malakas sa dibdib. Loko-loko ka talagang bata ka. Bakit mo ginawa yun kay Nisha, ha? Kinukwento niya sa akin kung gaano kanya nagugustuhan noon, kung paano hindi niya alam kung bakit mahal ka niya. Tapos gaganunin mo lang siya? Nakaka-disappoint ka, Eros. Sabi ng kanyang ina na agad siyang tinalikuran. Napatingin siya sa kanyang ama at naiiling na lang itong tinapik siya sa balikat bago tuluyang sumunod kay Marga. Nang makaalis na ang mga ito, ay napaupo na lang siya sa swivel chair niya at napapasabunot sa sarili niyang buhok. Mag-isa lang din siyang umuwi sa bahay. Nilibot niya ang paningin at nakita niya ang kalat nila kagabi. Napatingin din siya sa lababo kung saan nakalagay ang ilang mga plato na pinagkainan niya at pinagpulutan. Bakit parang may mali? Bakit parang ang lungkot ng bahay na to? Isang araw lang naman nagstay si Nisha. Pero bakit parang mas masayang nandito siya kesa wala? Mahinang sabi niya sa sarili, saka walang sabing lumabas at sumakay sa kotse. Nasa isip ni Eros na kailangan niyang makausap si Nisha. Kailangan siyang makahingi ng tawad. Ngayon lang niya napagtanto na mahalaga sa kanya ang dalaga. Pero pagdating niya sa malaking mansyon ng mga Lopez, nakita niya si Brandon na mahigpit na niyakap si Nisha. Hindi naman ito tumutol, pero kababakasan ito ng matinding lungkot. Napakuyom naman ang kamao niya nang makita niya ang ganong senaryo ng dalawa. Hinatid ni Nisha si Brandon sa labas ng bahay dahil sa utos ng kanyang daddy. Wala siyang lakas para makipagtalo sa ama. Siguro nga talagang alam ng mga magulang kung sino ang taong mas tamang makasama niya. Kaya hindi na siya tumutol nang sinabi ng kanyang ama na bibisitahin siya ni Brandon kanina. Hindi niya inaasahan na yayakapin siya ni Brandon kaya napapiklag siya. Pero hindi naman niya yon tinulak. Bagkus, nginitian niya ito. Nasa ganun siyang sitwasyon nang may makita siyang anino na palapit sa kinaroroonan niya. Pagtingala niya, nakita niya si Eros. Pinaglilipat-lipat nito ang tingin sa kanila ni Brandon. Pero imbis na lumayo siya rito, hinawakan niya ang kamay nito dahilan para maramdaman niya ang matinding pagkagulat. Mag-usap tayo, Nisha. Mahinahong sabi ni Eros pero masama naman ang tinatapon nitong tingin kay Brandon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na mahalaga ka sa akin. Sabi nito na inilingan niya. Hindi ka na mahalaga sa akin. Tama na ang sinabi mo kanina. Bakit ko ipipilit ang sarili ko sa'yo? Mag-usap tayo. Sandali lang, pakiusap. Pagsusumamo nito, hinawakan naman ni Brandon ang kamay niya at saka siya muling binulungan. Gusto kita. Alam mo yan. Pero kung gaya niya, napipilitan ka lang rin, mas mabuti pang mag-usap na kayo. Baka may hindi lang kayo pagkakaintindihan. Nang sabihin niyo nito, mabilis itong umalis at iniwan silang dalawa. Dahan-dahan namang lumapit sa kanya si Eros at hinawakan ang kamay niya, pero agad din niya itong binawi. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Kailangan ko nang pumasok sa loob. Magagalit na sa akin si Dad kapag nakita niya ako nakikipag-usap sa'yo. Sorry. Para saan? Para ba sa pagpaparamdam mo na hindi mo ako nagugustuhan? Tanggap ko na yun. Pero bakit nandito ka pa? Hindi yun, Nisha. Gusto kong mag-sorry sa'yo kasi late ko nang na-realize na mahalaga ka pala sa akin, na gusto kita. Sorry din, pero hindi na kita gusto. Sabi niya, saka mabilis na pumasok sa mansyon at iniwan si Eros sa labas. Akala niya matapos umalis nito ay titigil na to, pero nagkakamali siya. Araw-araw na itong palaging nasa bahay niya. Nagdadala ng mga bulaklak na madalas itapon ng kanyang daddy. Hindi na kita gusto para sa anak ko. Ipapakasal ko siya sa ibang lalaki na alam kong papahalagahan ng anak ko. Patawarin niyo po ako. Tito, ngayon ko lang po nalaman na mahalaga sa akin ang anak niyo. Patawarin niyo po ako. Handa ko pong gawin ang lahat para kay Nisha.
Ewan ko. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita sa ginawa mo sa anak ko. Mahalaga ang anak ko sa akin. Kaya nasaktan talaga ako sa ginawa mo sa kanya. Sabi ng daddy niya habang namumula ang mga mata. Bigla tuloy siyang naawa para sa kanyang daddy dahil sa katigasan ng ulo niya ay nasaktan niya to. Kitang-kita ni Eros ang sakit sa mga mata ni Mr. Lopez para sa kanyang anak na nasaktan niya. Kaya talagang mas lalo siyang nagsumikap na mapatawad ng mga to. Pero isang araw, sinugod siya ng kanyang mommy at sinabi nito na ikakasal na raw ng biglaan si Nisha. Sa sobrang pagkabigla niya, ay napatayo kaagad siya ng kama. Anong sabi niyo, ma'am? Sabi ko, ikakasal na si Nisha ngayong araw. Wala ka bang gagawin? Hindi maaari. Hindi ako papayag. Ayoko. Pupuntahan ko siya. Kung kailangan itakas ko siya, gagawin ko. Desididong sabi niya, saka mabilis kinuha ang susi ng kotse at nagtungo sa mansyon ng mga Lopez. Natanaw niya si Nisha, nakatayo sa mini garden ng mansyon. Napakaputi nito at napakaganda sa suot na gown. Mabilis siyang lumabas ng kanyang kotse at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Nisha. Hinawakan niya ang kamay nito at walang sabing hinila. Teka, anong ginagawa mo? Kikidnapin kita. Maiksing sabi niya, saka walang sabing binuhat si Nisha at dinala sa kanyang kotse. Nababaliw ka na ba? May kailangan akong puntahan. Hindi ako papayag. Akin ka lang. Nababaliw ka na. Ibaba mo ako. Saan ba kasi tayo pupunta? Sa munisipyo. O sa kakilala kong abogado. At anong gagawin natin doon? Papakasalan kita. Ayoko. Iuwi mo na ako. Sabi nito. Pero hindi niya ito sinunod. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-drive hanggang sa makarating sila sa munisipyo. Alam niyang pinagtitinginan siya dahil nakapangtulog pa siya nang bumaba sa kotse. Pero wala siyang pakialam. Ang mas mahalaga sa kanya, mapakasalan siya ni Nisha na parang wala nang makaagaw rito. Hindi ako bababa at lalong hindi ako magpapakasal sa'yo. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Seryosong tanong ni Eros sa dalaga na hindi agad nakasagot. Kasi ako, mahal kita. Hindi ko kaya magpakasal ka sa iba. Mababaliw ako kapag nangyari yun. Sino ba kasi may sabi sa'yo na magpapakasal ako sa iba? Si ma'am, sabi niya, ipapakasal ka na daw ni Tito ngayon. Ikakasal? Pinasukat lang sa akin tong gown na to eh. Sabi nito na nagpangiti sa kanya. Saktong-sakto, nakagown ka na, kaya tara na. Sabi niya, sa kanya ito hinawakan sa kamay at nginitian. Pakasal na tayo. Maniwala ka, mahal kita. Sabi niya na kinangilid ng luha niya siya, saka tumango. Sa sobrang saya, mahigpit niyang niyakap ang dalaga at hinalikan. Saka sila sabay lumakad papunta sa opisina ng mayor. Halos magtawanan ang lahat ng nasa loob ng munisipyo nang makita siyang nakapantulog lang. Halatang halata raw na tinanan niya si Nisha dahil nakapangtulog pa siya. Natapos ang kasal nila, masayang masaya silang umalis ng munisipyo at nag-check-in sa pinakasikat at pinakakilalang hotel. Nabigla ako, hindi ko kalain asawa na kita at kasal na tayo. Sabi ni Nisha na kinangiti ni Eros. Yumakap ito sa bewang ni Nisha at nilapatan ng halik sa mga labi. Salamat. At nagpakasal ka sa akin. Alam mo, pansin ko ngayon, medyo dumadaldal ka na rin. Dati kasi, mabibilang lang ang mga salitang lumalabas sa bibig mo eh. Pero putol niya sa ibang sasabihin nito. Dahil mariin niya itong hinalikan. Halik na punong-puno ng pagmamahal at pananabik. Matapos nilang ikasal, ay nagtungo sila sa bahay nila ni Nisha. At doon nila nalaman na gawa-gawa lang ng mami ni Eros ang kasal na sinasabi nito. Napatawad na rin ni Mike si Eros at binigay na rito ang basbas para sa kanilang kasal. Pero dapat daw ay bigyan niya ng matinong kasal ang kanilang unika iha na agad naman nilang inasikaso. Isang buwan lang ang lumipas, nakahanda na ang lahat, nakagaw na si Nisha para sa kanilang magarang kasal ni Eros. Nang biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Nisha, dinala nila ito sa ospital at nagulat sila sa sinabi ng doktor. 4 weeks old pregnant daw si Nisha, dahilan
para mas lalong maging masaya ang buong pamilya nila. Ilang taon pa ang lumipas, mas naging masaya pa sila dahil biniyayaan muli sila ng isa pang anak na lalaki at namuhay ng masaya sa piling ng isa't isa. At dyan po nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Isa na namang kwento ang ating pinakinggan at kinapulutan ng aral. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series. 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 Series.